393 AD hanggang 397 AD. Catholic Church na naman. May ambag pa si Fernando dito. Pero sa'yo, wala. Anong ginawa ni Fernando? Nakibasa lang. Sunod naman, translation. Yung translation, nabuo nung 405 AD nila Pope Damasus. Si Pope Damasus, pari ng Katoliko yun. Ngayon, may inumbag pa si Fernando sa Katoliko. Meron o wala? Tatanungin ako. Tanong ko sa'yo, meron bang inumbag si Fernando? Kasi dinadali yung mga Katoliko eh. Katoliko ako. Ngayon, ang nag-translation ng Biblia, 405 AD, Catholic Church. Tanong ko sa'yo, may itinulong ba si Fernando nung 405 AD? Meron o wala? Hindi pa siya nang Ayun, ibig sabihin, tinatanggap nyo na wala kayong ambag sa pagbuo ng Biblia dahil nung 405 AD, wala pa si Fernando. Bakit namin tinatanggap na wala kaming ambag? Tanong ko sa'yo, nung 405 AD, meron ba kayong pastor o... Hindi, tinatanong ko kayo. Ang aking pero naniniwala ka ang Diyos nagsusugo. Nagsusugo? Naniniwala ka? Ngayon, sa panahon niya, sigurado ka ba? Hanggang sa panahon lang niya. Hanggang sa panahon lang niya. Pasagutin mo ko. Ngayon, babasahin mo yung pagka-apostol, nagpapatuloy. Yun, lapat kay Kristo yun. Bakit? Bakit lapat? Kaya 24 ng Hebreo, yung pagka-apostol, pagka-sacerdote ni Kristo, walang kapalit. Huwag niyong isama si Mario dahil wala naman sa Biblia si Mario. Magandang umaga o gabi sa inyo, Father Darwin, Bro Jared. Dati po akong debater ng MCGI, pero hindi po ako kaanib sa kanila. Naniniwala lang po ako kay Brother Eddie. Muntik na po akong umanin. And then, nagsimula po yung pagbalik ko sa tunay na iglesia, walang iba kundi ang Iglesia Apostolica Romana, nung lumipat si Jared. I mean, hindi porket lumipat si Jared, lumipat na din ako. I mean, sinaliksik ko muna siya ng 2 araw siguro yun. Sinaliksik ko yung Iglesia Apostolica Romana. Marami akong mga binasa doon. Yung mga sinabi ni Jared, pinag-aralan ko. Then, napansin ko, nagtutugma-tugma. Gaya nang sa sinabi ni Jared, ayon sa Biblia, kung ano ipahintulot mo sa lupa, ay ipapahintulot din sa langit. Ay napag-isip-isip ko, tama ang Iglesia Catholic Apostolica Romana. At ang sabi din ni Jared, dun sa mga rebulto, yung mga Diyos-Diyosan, yun yung hindi nag-exist. Sabi ni Jared, sa unang Korinto 8:4 yata yun. Kaya napag-isip-isip ko na umanib ulit ako. Bumalik ako sa tunay na iglesia. Yun lang po. Magandang tanghali mga kapatid, at sa awat tulong ng Diyos ay makakapag-catechize na tayo gamit yung speaker. Makakasigaw na tayo. Sabi nga nung sa lumang tipan, 58:1 ng Isaiah, sumigaw ka ng malakas. Wala pang speaker nun eh. Ngayon may speaker na, digital na. Bakit? 12:4 ng Daniel, dahil natutupad yung sinabi ng Diyos kay Propeta Daniel na ang kaalaman ay lalago. Kaya yung pangangaral, digital na rin. Meron na tayong pakakak. Meron na tayong improvise na speaker. Kaya salamat mga kapatid sa mga tumulong, nagmagandang loob. Ayun, tuloy-tuloy lang tayo. Inunahan na natin yung mga protestante dito sa pwesto. Bali, maya-maya, uwi kami. Tapos pag marami ng tao, may wiki, tuturo natin sa kanila ang tunay na aral ng Pillar and Foundation of Truth in 3:15 of 1 Timothy. At according to CCC, yun ang Roman Catholic Church. Ayan, para maraming mga kapatid na makaalam rin ng katotohanan. Dahil sa 2:4 ng unang Timoteo, dahil ang ibig niya lahat ng tao'y mangaligtas. Sa papaanong paraan? 28 na tao, lahat ng mga bagay na inis niya. Dahil yan lang naman ang alam kong gawang mabuti eh. Inaamin ko, bagsak ako sa lahat. Ito lang pinagkalooban ng Diyos na gawin na pag hindi ko pa ginawa to, nang saysay ko. Magkakasala ako, 4:17 ng Santiago. Bakit? 2:10 ng Epeso, tayo kanyang gawa para sa mabubuting gawa. At isa doon, yung ituro natin sa mga tao, ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos niya. Kaya tayo, i-evangelize, ika-catechize natin yung mga kapatid dito para hindi maakay ng mga protestante. Anong masasabi mo kapatid na Mago? Ayun,
Yun, masaya ako kasi makakapangaral tayo dyan, makakagkaya tayo, yung mga kapatid natin, mapigilan na, yun, maligaw ng mga protestante. Amen. Yun. Sa'yo ko nabigay. Paalam na, Bro Mago. Paalam na po mga kapatid. Nandito na lang po.